Kings 6 verse 1, 11 to 13, and 37 to 38. 480 taon, makalipas na ang Israel ay umalis pa sa Ehipto. Nang ikalawang buwan, ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon, sinimula ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Sinabi ni Yahweh kay Solomon, "Kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambayan ng Israel sa pamagitan ng templong ito na itong itinatayo. At hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel." Ikawalong buwan ng taon, nang matapos naman ang templo, nooy ika-11 taon ng paghahari ni Solomon, sa loob ng 7 taon, natapos ang buong templo ayon sa plano. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Lord. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Pastor Levy para magbahagi ng salita ng Diyos. Good morning, everyone. Pwede bang batiin mo ang katabi mo ng isang masayang huling linggo ng 2025? Praise God. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Okay. So, salamat sa Diyos for this opportunity to be in the presence of God once again, worshiping the Lord with our brothers and sisters. Salamat sa Panginoon kasi sa kabila ng mga masasarap na pinagkakain ninyo nitong Pasko, ay nagising pa rin kinabukasan na humihinga. Praise God. Amen. So ngayon ay nararamdaman nyo ba? Last Sunday. Next Sunday, January na. No, January 2026. Yon. Happy birthday once again to those who are celebrating their birthdays this month of December. Pagpalain kayo ng Panginoon. So binasa na po yung ating scripture for this morning. The message is entitled Keep Moving Under God's Leading. Ulitin nga po natin. Keep moving under God's leading. Taken from 1 Kings chapter 6. Ito po ay may kinalaman for us as we prepare for the next year of our lives. 4 na araw na lang. Sabi mo sa katabi mo, 4 na araw na lang. Tama ba? 4 na araw, ano? 29, 30, 31, 1, no? So 2026 na. Pag niloob ni Lord, masisilayan mo to. Sino gustong masilayan ng 2026? Okay. So lalakaran mo to. At kung ikaw ay loobin ng Diyos, hindi naman natin masabi kasi sabi ni Lord, hindi natin po pwedeng ipagmayabang ang bukas. Walang po pwede magsabi na bukas, sa isang buwan, sa isang taon gagawin ko ito. Kasi sino nakakaalam na buhay ka pa bukas, no? Kaya sabi ng Panginoon, pagdating sa araw ng bukas, dapat ang ating statement kung loloobin ni Lord. Yan, kung loloobin ni Lord. Pagkilala na si Lord ang source ng lahat maging ng ating buhay. So pag niloob ni Lord na ikaw ay tumuntong pa sa 2026, isa lang ibig sabihin nito. Hindi pa tapos yung assignment ni Lord sa buhay mo sa mundong ito. Maliwanag po ba yon? Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. Because as long as God allows you to live on this earth, He has an ongoing work for you. No, meron siyang ipinagagawa pa rin sa atin. And the only movement na ina-expect ng Panginoon sa atin is not backwards, not sidewards, but
Forward. Everybody say forward. Okay. So, dapat forward. Dapat hindi lang edad ang nadadagdagan sa atin. Dapat nag-grow tayo. Whether physically, of course, matik yan, by age, and also by maturity. Ang direksyon na dapat lagi nating tinutungo ay forward. Yung movement natin dapat lagi forward, no? Nadadagdagan tayo, mga bagay na nag-i-increase sa atin. So, may mga bagay na nadaragdag sa atin. Pwedeng magbago yung mga ginagawa kasi nag-e-evolve yan eh. Pwedeng magbago yung sitwasyon mo. Pwedeng nalipat ka ng ibang posisyon, whatever, no, position is that. Pwedeng lumawak yung responsibility mo. Dati, ano ka lang, single ka lang. Ngayon, double ka na, no? Dati, dalawa lang kayo, ngayon may anak ka na. Okay, dati may anak ka lang, ngayon may apo ka na. Pwedeng lumawak yung responsibility. Dati, isa lang trabaho mo, ngayon dalawa na. Dati, ang binabayaran mo lang yung phone mo na hinuhulugan, ngayon nagbabayad ka na ng bill ng kuryente at tubig. So, pwedeng may mga adjustment na gagawin. Adjustments, okay? Napansin nyo ba yon? Life is a series of adjustments. Pero, ang movement dapat pareho pa rin. Hindi nagbabago, no? Forward pa rin. Everybody say forward. Yan. Forward leading to the completion of the ongoing work na siyang dahilan why you were created. Ang tanong, na-discover mo na ba ito? I pray na sana wala sa atin ay umaawit ng I've been wondering. No, nagwa-wonder pa rin, nawawala pa rin, hindi ko alam kung nasaan ako, hindi ko alam kung saan ako papunta. Napaka-importante po nito, purpose, layunin ng buhay. Yung pag-aasawa o hindi pag-aasawa ay parte lamang ng purpose ng buhay. Pero hindi ang purpose ng buhay mo mag-asawa. Yung pagkakaroon ng anak, bahagi lamang yan ng purpose ng buhay. Pero hindi iyan ang purpose ng buhay mo. Yung ikaw ay yumaman o umunlad sa buhay, bahagi lamang yan ng purpose ng buhay. Pero hindi iyan ang purpose mo. Dapat po maliwanag sa atin ito. Kasi minsan kapag malabo ang purpose, malabo direksyon. No, nagkakaroon tayo ng imbalance sa buhay. Meron tayong nabibigyan ng panahon at may hindi na paglalaanan ng panahon. Especially yung relasyon sa Diyos. Anything na umaagaw sa iyo, sa kaugnayan mo, sa relasyon mo sa Diyos at sa pagpapatuloy mo sa Diyos, malamang you are not walking by purpose. So, kailangan malinaw po yun. Pag sinabing purpose, God-given purpose. And everyone has a purpose. No? One book was written. It was written by Rick Warren. Naging bestseller ang libro na ito. It's entitled The Purpose-Driven Life. No? And the people were able to relate on it. O nga pala, no? May purpose pala ang buhay ko. So, kaya kung hindi mo po alam ito, maganda ma-discover mo ito. And by the way, pagdating sa pagtugis ng ating purpose, walang retirement dito. Walang retirement sa pagiging follower ng Panginoon. Parang pag-aasawa lang yan. No, walang retirement. Sabi ng vows, till death do us part. Yesterday, I was conversing with a couple. So, tinanong ko sa kanila difference ng goal kapag ikaw ay nasa courtship stage, no, or yung hindi pa kinakasal. Anong goal ng courtship? Ang goal ng courtship ay marriage, right? Right? So, walang iba dapat na purpose ng courtship, dapat marriage. So, pag nasa stage kayo, hindi pa kayo kasal, ang goal noon ay marriage. Now, once you're married, what's your goal? Sabi nung guy, ano nga ba? Ano nga ba? Sabi ko, let me tell you, once you're married, the goal of marriage is, kung goal ng courtship ay marriage, the goal of marriage is
Staying married. Right? Staying married. Okay. Now, sa mga mag-asawa, nasa sa inyo na yon. Kung paano nyo gustong gugulin yung staying married. Gusto nyo staying married by fighting every day? Okay lang yon as long as you stay married. Pero pag-isipan ninyo, no? Pag mag-aasawa ka rin lang, yung mapapangasawa mo pala, kaaway mo araw-araw. So, okay, hindi tayo marriage counseling. But it's like, yung ating paglilingkod sa Panginoon is just like our commitment as husband and wife. Walang atrasan. Till death, no? Hanggang tayo ay nabubuhay. Kaya, hindi to gaya ng eskwelahan na pwede ka mag-drop. Hindi gaya ng trabaho na pwede ka mag-resign. No, mag-resign. Siyempre, may mga balakid along the way. Nakakaranas tayo niyan. Pero hanggang hindi pa tapos yung buhay natin, hindi pa rin tapos ang gawain natin. But this is the assurance, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng assignment sa ating buhay, ang tiwala niya ay naroroon din na kaya mong tapusin yung assignment na pinagkaloob ni Lord sa iyo. Can I hear amen to that? That is why there is one only movement that we need to do, and that is moving under God's leading, no? Under God's leading. Because that's the only way, and there is no other way. Lord, help us as we ponder this morning upon this message, as we end this year, 2025, and as we begin, as we plan, as we think about our coming year. Meron kaming mga plano, meron kaming mga gustong ma-achieve, may mga goals kami. But Lord, help us that not a single step na aming itatapak forward ay hakbang na hindi sang-ayon sa iyong pangunguna. Give us a heart that hears. Give us a heart that listens. A heart that obeys your will in our lives. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Keep moving under God's leading. Anong uri ng movement ang nais ni Lord na gawin natin para masigurong makakarating tayo na matagumpay sa hangganan ng kanyang pagkatawag sa atin? Ano po? Forward. Ulitin nga po natin. Forward, no? Ang tanong, anong klase ng atake ang gusto natin gawin ngayon 2026? Gamitin nating example si Solomon, no? The very person that was named in the scripture that we have read. And let us learn from this guy, no? From this man. Solomon is a completer. Natapos niya yung kanyang assignment. Natapos niya yung dahilan kung bakit siya pinili, tinawag ng Panginoon. And that is to build the temple that David dreamed to build. But the Lord said, it's not my purpose for you. No? It's not for you. No? Pero this is for the generation that is following you. And that is in the person of one of his sons, Solomon. So natapos niya, nakumpleto niya, at sa binasa natin, nagawa niya ang lahat ng kailangan niyang gawin na may kinalaman sa pinapagawa ni Lord sa kanya. At sabi doon sa Bible, kung mananatili siya sa paglakad sa ilalim ng pangunguna ng Diyos, makakamit niya ang mga ipinangako ng Diyos at makikinabang sa pagpapala maging ang mga susunod na henerasyon sa kanya. So natapos niya, tapos sabi ni Lord, kung ikaw ay mananatiling, sabi niya, and this is the key thought of this message, kung mananatili siya sa paglakad sa ilalim ng pangunguna ng Diyos, makakamit niya ang mga ipinangako ng Diyos. Now, paano niya dinaanan yung landas tungo sa katuparan ng assignment ni Lord sa kanya? At ito yung sasagutin natin sa pamamagitan ng halimbawang iniwan ni Solomon. So let's benefit from the God-given wisdom to the man who lived the wisest. How to keep moving under God's leading. And there are some points to consider. Number one,
move thankfully. Everybody say, move thankfully. Yan. Sino sa inyo may mga pasasalamat sa Diyos ngayong taon? Taas ang kamay. Okay, may mga pasasalamat sa Diyos. Ano kaya ang mga pasasalamat natin sa ating Panginoon? Si Solomon meron din. As he remembers his past, as he appreciates this privilege of being chosen by God for a specific purpose, sabi niya, Lord, you made me king to replace my father David. Even though I was a child, even though I am inexperienced, sabi niya, now in the midst of this nation that you have chosen, a nation that I cannot count the population, you gave me a wisdom that I need to administer, to manage, and to rule. You gave me ability to determine, to know what is right, what is wrong, what is good, and what is bad. I recognize who can do all of these things, he said. Only those whom God has blessed with such wisdom. So, walang yabang si Solomon. Kinilala niya kung sino siya talaga at bakit niya nagawa yung mga nagawa niya. But this is in the time when the Lord is just beginning. Nung nag-umpisa pa lang siyang tawagin. Kasi isang araw, nagwo-worship si Solomon. He is in an activity of worship at that time in Gibeon. Nagpakita si Lord kay Solomon sa pamamagitan ng isang panag-inip. Doon, tinanong siya mismo ni Lord, sabi sa kanya, ano ang nais mong hilingin sa akin? I want you to follow, okay? I want you to follow. Hindi agad, diretso na sinagot ni Solomon yung tanong na yon. Imagine, si Lord nagpakita sa'yo, tinatanong ka, anong gusto mong hilingin? What would you have asked if you were Solomon at that time? Will you ask, give me the exact amount of money to pay the debt of my nation, Philippines? So, hindi niya agad diretsong sinagot yon. Sa halip, ang ginawa ni Solomon when he was given the privilege to be face-to-face with his Maker, and the privilege to be offered. Yung ikaw ay nagpakita ang Diyos sa'yo, binibigyan ka ng privilege to be somebody, to do something which is so big. Tapos ikaw yung pinili niya, what would you have in mind? You know what Solomon did? Kinilala niya na sa lahat ng anak ni David, siya yung pinili na humalili sa kanya. What a wonderful privilege. Bagaman, siya ay bata, bagaman siya ay walang karanasan, para sa akin, kung tatanungin ninyo ano ang pinaka matalinong pasya ni Solomon, ay ang pagpapasya na pagkalooban siya ng karunungan. Hindi noong marunong na siya. That's the wisest decision Solomon ever made. You know what he asked? He asked for wisdom. Everybody say wisdom. Ang paghingi niya ng karunungan,
Walang hidden agenda. Hindi niya hiniling ito para maging pinakamatalinong tao o magpakita na siya ang pinakatanyag na tao. Hiniling niya ito bilang pagkilala ng napakalaking privilege ng pagkatiwalaan siya ng Diyos na pangunahan ang isang bayan. What is the context? He is young, he is inexperienced. Hindi siya ng, ano tawag dito? False humility. No, this is not false humility. He is telling the truth. Would you entrust Philippines to a young president? To a president na ang ano bang age limit ng president? Minimum. Okay, assignment yan. Para malaman yung qualified na kayo. Usapin ng age. Would you entrust a big responsibility to a person who is inexperienced? Hindi ganyan ng mga korporasyon. Hindi ganyan ng mga kumpanya. Kapag sila pipili ng magiging mga ngasiwa sa isang malaking responsibilidad, naghahanap sila ng qualified. So he recognized. At ang tanging nais lamang niya, magawa ito ng tama. Magampanan ang kanyang tungkulin na naaayon sa inaasahan ng Diyos at mapagsilbihan ng kapakanan ng bawat mamamayan. Kaya buong pagpapakumbaba na inamin niya na kung wala ang pangunguna ng Diyos, kung wala yung dunong na galing sa Diyos, kung wala yung gabay ng Diyos, hindi niya to magagawa. Psalm 8 verse 4, what is man that you are mindful of him? So yung piliin ka ng Diyos para tumahak sa isang landas na nasa ilalim ng pangunguna, niya ay isang malaking privilege. Kaya yung maglingkod kay Lord, isang malaking privilege. Nakaramdam ba kayo that when you were given the task and assignment, naramdaman nyo, qualified ba ako? Kaya ko ba to? Nakaroon ba kayo ng ganong pakiramdam? I did. So, tanungin mo sarili mo, sino ka? Para pag-aksayahan ng Diyos ng panahon. For sure, there are people who are better than you are. Doon sa ginagawa mo ngayon. Ano yung ginagawa mo ngayon? For sure, merong taong mas mahusay kesa sa'yo. Tama? So, yung bang angkan na pinanggalingan mo, angkan ng Maharlika? O angkan ng mahihirap? Angkan ng mga taong hindi kilala? Isang pangkaraniwang angkan? To God, it doesn't matter. Ano ba yung taglay mong qualification para maging entitled ka na pagkatiwalaan ni Lord na maging bahagi ng kanyang plano? What is man that he is mindful of him? Yung angking galing ni Solomon, gift. Everybody say gift. Gift na galing kay Lord. Hindi to natural na taglay niya sa kanyang sarili. Kaya, every time we admire the wisdom of Solomon, it's not Solomon. It's God in Solomon. Solomon was doing the task under the leading, empowerment, and guidance of God. Kaya niya nagawa yung kanyang ginawa. So bakit siya successful sa lahat ng kanyang endeavor? Sapagkat hindi niya nilimot yung kagandahang loob ng Diyos sa kanya. Sapagkat sa bawat hakbang niya, puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Sabi niya, who am I? Who am I? Yes, I am son of the king. But who am I? Now, let us apply this in our life. Ilang araw na lang magsasara na 2025. Sa taong to, naranasan mo ang kahabagan, ang pag-ibig, ang pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Of course, maraming magagandang pagbabagong ginawa si Lord sa iyong buhay. Yung may mga magagandang pagbabagong ginawa si Lord sa buhay nila, say amen.
Maraming magaganda. Okay. At sa lahat ng ito, may dahilan. Ang dahilan, manatili kang lumalakad sa landas na pinadadaanan ni Lord sa iyo patungo sa completion ng plano niya sa iyo. Kung tiyak ka sa nilalakaran mo, anumang larangan yan. Meaning, alam mo na si Lord ang nangunguna sa iyo. At kung alam mo na si Lord ang nangunguna sa iyo, this is the challenge. Keep moving in that same direction. Ngunit, kung tingin mo, parang hindi si Lord ang nangunguna sa bawat hakbang mo. So mag-shift ka ng iyong direction. Let us never ever forget to thank God this year and remember the good things that He has done for us. Amen. Number 2, move faithfully. Keep moving faithfully. Verse 1 of chapter 6, 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto. What's that? 480 taon. 480 years. Okay? Ikalawang buwan, ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon. Second month of his kingship, of the 4th year. So, sinimulan ni Solomon yung pagtatayo ng templo. Ika-8 buwan ng taon nang matapos naman yung templo. Nooy, ika-11 taon ng paghahari ni Solomon. So, ilang taon yon? 4 plus 11. 11 minus 4. 11 minus 4. 7. Okay, 7. Sa loob ng 7 taon, natapos ang buong templo ayon sa plano. Verse 51, natapos ng lahat ang mga pinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. So nanatili si Solomon sa pangitain na binigay ni Lord sa kanya. So ang pagsunod po sa Diyos ay parang napakalaking bagay, pero hindi mahirap na bagay. Sapagkat all you need to do is to obey, follow, no? So nakumpleto lahat ni Solomon ang lahat ng pinapagawa ng Diyos sa kanya because he was keeping his eye on the goal. At ang best word na pwede nating gamitin para i-describe ito ay faithfulness. Everybody say faithfulness. Solomon became faithful. Faithfulness made him focused. And in 7 years, he was able to build the temple. So, Solomon kept moving faithfully under God's leading in his life. Para makita po natin na walang magic dito, Solomon is not one of a kind person. Hindi siya extraordinary person. He's just like one of us. But he acknowledged the leading of God in his life. Mga kapatid, isang araw, might be one of you or some of you, ma-discover ninyo na may mga bagay na kalalagyan ninyo isang araw na hindi ninyo akalain na inyong magiging kalagayan. Walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos, walang hindi siya magagawa. Sa mga taong faithfully ay sumusunod sa Panginoon. Sa bawat bagay na nakita niya na nais ng Diyos na sumunod siya. So, seryoso si Lord. Binabantayan ni Lord ang bawat assignment na pinagkaloob niya sa atin. Yung trait ng pagiging faithful ay pwedeng makapagpabago hindi lang ng ating pananaw sa buhay. Ang trait ng pagiging faithful, everybody say faithful. Maganda bang katangian ang faithful? Gusto niyo ba ng mga taong faithful? Ikaw, faithful ka ba?
So, nakakapagpabago po ng pananaw ito sa buhay. Even in other aspects of our lives, whether pang pamilya, pang ekonomiya, pang kinabukasan, at maging sa paglilingkod sa Diyos at pagtupad ng kanyang layunin. Faithfulness will change your life entirely. Nobody will hate faithful people. Ang pagiging single-mindedly faithful ay maghahatid sa iyo sa katotohanan na ang Diyos ay totoong faithful. Sabi sa Bible, pakibasa po, sabayan niyo ako, 2 Timothy 2:13. 2 Timothy 2:13. Everyone? Even if we are not faithful, He remains faithful. Tanong, what if you remain faithful? Nakuha nyo, no? So, sa kabila ng mga sablay natin, nananatiling tapat si Lord, how much more kung magbabago ka at magde-decide ka na maging faithful mula ngayon. A good way to start 2026. So let this excite us. Tell your neighbor, kung ako sa'yo, sabi mo, kung ako sa'yo, magiging faithful na talaga ako. Di ba magandang pagkakataon ang pagtatapos ng taon para i-realign ang buhay natin? Salamat sa Diyos at hindi kasama ng taon na ikaw ay matatapos. Masisilayan mo ang 2026 pag niloob ni Lord. Ibig sabihin, God is still counting on you to finish what He has started, to correct. Para makorek, no, yung mga bagay na hindi correct. At ngayon, papayag ka ba, listen, na dadalhin mo pa rin sa bagong taon o bagong chapter ng buhay mo yung mga sablay mo this year? Papayag ka ba? Yung mga sablay mo, dadalhin mo pa next year? Di na. Tanungin mo katabi mo, payag ka ba? Dadalhin mo pa ba? Magkadesisyonan na tayo ngayon. God has not called you to be successful. Listen, He called you to be faithful. Product of faithfulness, success. So sa economy ng Diyos, the way to success is faithfulness. What a goal for 2026. Okay? So, ulitin mo, sabi mo sa katabi mo, decided na talaga ako. Sa 2026, ibang-iba na ako. Linawin mo kung anong klaseng iba. So number 3, keep moving strongly. Everybody say strongly. Verse 10 of chapter 28 of 1 Chronicles says, alalahanin mong ikaw ay pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang banal na templo. Sabi niya, magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan. Sabayan niyo nga po ako. Magpakatatag ka at gawin mo ito ng may paninindigan. 1 Chronicles 28 verse 20. Pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, the father, telling his son, sabayan niyo ako, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghihinaan ng loob, sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo, hindi kanya bibiguin, hindi kanya pababayaan, hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Tanong, ito bang statement na ito is specifically for Solomon only? Applied? Ito bang statement na ito pwede nating i-apply sa ating sarili? Amen?
tingin nyo ba, kung gagawin natin yung nakasulat dito at susundin natin ito, tingin nyo ba walang magiging effect ito sa ating buhay? This is God's Word. So in order to keep moving towards the direction under God's leading, in order to keep moving all the way to the completion of the God-given task, in order to keep staying in God's will and in His plan and in His purpose and in His blessing all the way to the end, you have to remain strong. Everybody say, strong. So, wala kang choice. Kailangan mo maging strong. Hindi lisensya ang mga nakaraang tagumpay para maging exempted ka sa mga challenges ng pagsubok sa iyong pagpapatuloy. Yung tagumpay mo kahapon, kahapon yun. Nang sabihin ni Haring David ang tagubili na ito sa kanyang anak, alam niya ang kanyang sinasabi. David knows what he was saying because he has his own personal experience in this aspect. He was the greatest king ever of Israel in his time. Siya ay isang matagumpay na hari sa lahat ng labanan na kanyang hinarap. Siya ang pinakadakilang hari na kinatatakutan ng lahat ng bansa na nakapaligid sa kanila. Siya ay walang laban na natalo. Lahat ng laban ipinanalo niya. He is the most celebrated king in his time. Pero isang araw, sabi mo isang araw, dahil lang sa isang babae, naging mahina siya. Bumagsak siya. Ano lesson? Wag nang. Okay. So pinagdusahan niya ang naging consequence ng kanyang pagiging mahina. You know the story. Have you read his story? Kaya nang sabihin ni David sa anak niya, he was dead serious. Magpakatatag ka. Na parang sinasabi niya ganito, huwag mo nang pangarapin na maranasan ang naranasan ko dahil ako'y naging mahina in this aspect of my life. Listen. I want everyone to listen. Ang kahinaang ito ay nagsilbing mantsa. Alam niyo yung mantsa? Yung damit mong puting-puti. Nagsilbing mantsa. May mga taong ayaw na magsuot ng damit na puting-puti dahil lang sa maliit na mantsa. Right? Lalo yung mga henerasyong maaarte. Wala ako tinutukoy, hindi ako judgmental, ha? Sabi ko, henerasyong maaarte, kung sino man yun, bahala kayo. Ayoko niyan, may mantsa. Siya lang naman nakakakita, ma-microscope mo pa para makita mo yung mantsa. So, yung kahinaan na yon nagsilbing mantsa sa history ng buhay ni David. The most celebrated king, the greatest king, the man after God's own heart. And there is a verse, particular verse in the Bible, ewan ko kung nabasa nyo na ito, which goes like this. 1 Kings 15 verse 5. I want you to read this. Everyone, pawang matuwid sa paningin niya ang mga ginawa ni David ng Diyos. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa mga utos ni Yahweh. He was forgiven, but what he did was not forgotten. Principle of forgiveness. You don't wait until you forget before you forgive. You forgive. You might not forget, but the important thing is you forgive. Pinatawad siya ng Diyos. He still remained the man after God's own heart. At nasulat pa yan sa New Testament. Kung binawi na ng Diyos, hindi na nasulat sa New Testament yon. That David became the man after God's own heart. But
there was a record that cannot be erased in the Bible, in the history, in the Bible, that David was so faithful in everything. He did what was right in the eyes of God, except, but para sa akin po, okay sa akin yan. That will make us relate to this person. That really, no matter how achiever a person becomes, he still is a man, a human who is vulnerable to commit things which will show him that he is not perfect. At ito yung nagpapakita rin ng grasya ni Lord, na kahit na pala may in maybe as you go back sa buhay mo, nakita mo talaga na may mga pagkakamali ka na nagawa. Hindi pala din ito dahilan para hindi na magpatuloy. Sapagkat ang Diyos ay nagpapatawad sa atin. So when you move under God's leading, we will surely experience the greatness of God. But if you are not careful, if you begin to relax, you are opening the door for the enemy to move in a subtle manner, in an unexpected time. Kaya nga ang payo sa atin ng Bible, maging mapagbantay every time. Kung dadalhin natin yan sa mundo ng mga negosyo, may isang bagay kayong mapapansin, kapag ang isang negosyo ay proactive, meaning hindi sila naghihintay na humina para magpalakas, kundi pinananatili nila yung kanilang status na malakas, nagtatagal sila. May mga negosyo nag-bloom, pero nag-relax eh. So nawala sila. The same thing is true with life. Kapag tayo nag-relax na, doon na nag-uumpisa ang lahat. That's where David started. His army was on the field fighting the enemies. Nagpaiwan na siya. Nasa azotea siya. Ano ginagawa niya? Nagre-relax. Nagre-relax siya. Tinitingnan niya yung ulap. Sabi niya sa ulap, kung aking mamasdan ang kalawakan, habang tumitingin siya, may nakita siyang babaeng hubot-hubad na naliligo. Katawan, katawan, katawan. Nabago yung kanta, no? There is only enough time to relax, no? Pero you don't have to. If you are not careful and you begin to relax, you are opening the door for the enemy to move in and attack in an unexpected time. Kaya hindi po ito bago. Maraming istorya tayong nabasa, nabalitaan, na ganito, na biglang bumagsak yung buhay. Maganda yung simula, pero masaklap ang naging wakas. Sana po hindi ganon ang mangyari sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 10:12, everybody read. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo. Baka siya, kaya dapat kang manatiling malakas, hindi paminsan-minsan, kundi sa lahat ng pagkakataon. Hindi mo magagawa ito sa pamamagitan ng sarili mong lakas kasi minsan nangihina rin tayo. Amen. Hindi mo magagawa ito sa pamamagitan ng pagiging banal o ng pagiging masipag mo sa gawain ng Panginoon. There are a lot of stories, very active sa gawain ng Panginoon. Ang tanging paraan lamang upang manatili kang malakas ay sa pamamagitan ng iyong pag-move forward under the leading of God. How do you do it? By committing to God everything you do, by delighting yourself in the Lord's always, and by trusting in the Lord with all your heart,
and by acknowledging Him in all your ways. Because when you do, the Bible says, He will direct your path no matter how far, no matter how hard, He will direct your path. Habakkuk 3:19, everybody read. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. So, thankfully, faithfully, and strongly. Ulitin nga po natin. Thankfully, faithfully. Okay, tayo tayong lahat as we end this message. As the Lord allows us the privilege to continue to experience His greatness in our lives in the remaining years of 2025, and as He wills in 2026, let us all remember, may katapusan ang ating buhay dito sa mundo. How many of you are aware na may katapusan ang buhay natin sa mundo? Kung kailan, hindi natin alam. Noong isang araw, si Sister Julie ay nagpapaalam na, nagbibilin na. Actually, nagulat kami na nangyari sa kanya yun. Pero she came to the point, no, that where she really felt that it's her last. Pero hindi niloob ni Lord. Ngayon po ay nagpapagaling na siya. Praise God. Talakpakan natin ang Panginoon. The Lord was gracious on her. So may katapusan ng ating buhay, hindi natin alam kung kailan. Si Lord lang ang nakakaalam. Pero habang pinahihintulutan tayo ni Lord na gumising every morning at lakaran ang bawat araw, let us all remember, He has His own reason. He has His purpose. He has an assignment for us. Sa isang single person, sa isang husband, sa isang wife, sa isang member ng isang family, a member of your community, and as a member of God's family. Ano man ito, like what I have mentioned a while ago, the goal of marriage is to stay married. The goal of your life is to achieve your purpose, is to pursue your purpose. At ano man ito, sa iyo nakasalalay upang tapusin ito, kung paano mo gustong ibuhay ito. But as far as the Bible says and advises and commands, tapusin ang gawaing tinanggap mo sa Panginoon. Tapusin mo yung takbuhin na sinimulan nang tawagin ka ni Lord. Tapusin mo yung mabuting bagay na pinasimulan sa iyo ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo ngayon, as you are listening to this message, di ko alam 2026, ano ba nasa isip mo? What are your plans? Ano yung situation mo? So, whatever situation you are in right now, maaaring ikaw ay nasa gitna ng anihan, nasa kalagitnaan. So, ipagpatuloy mo hanggang sa matapos. Kung ikaw ay nasa mode na huminto, tumigil. Hindi pa huli ang lahat, pwede ka magsimula uli, pwede ka magpatuloy. Kung ikaw ay nasa mode na napagod na, nanghihina na, magpahinga ka lang, pero huwag kang titigil. Ituloy ang paggawa. Kung ikaw ay may pagkakamaling nagawa, at tila ba itong pagkakamaling ito, ay tingin mo ito na yung signal for you to stop. Get up
bumangon ka. Balikan mo yung iyong unang pag-ibig na nagbigay ng kabuluhan sa iyong buhay and move under His leading. Moving under God's leading is the greatest use of life. So do it with all thankfulness. Remember who you were when God called you. And remember who you are now when God changed you. Do it with faithfulness. So alisin na natin yung okay na yan, pwede na yan, basta nagagawa. Do it with joy, with the joy of the Lord, which is the source of your strength. 2026 is not the time to stop. It's the time to keep moving. Huwag mong i-deprive ang sarili mo ng maraming mga pagpapalang inilaan pa ng Diyos sa iyo. Hindi pa tapos magpala si Lord sa iyong buhay. Lahat ng natanggap mo ngayon, hindi yan yung lahat. As long as the Lord allows you to live, there is more. May mga pagpapala pang nakalaan ng Panginoon sa iyo. Pwede mong baguhin yung ginagawa mo, but don't stop and keep being productive. Don't lose your sense of importance and your sense of value. Don't lose the only source of your life, and that is the Lord. So keep moving under His leading. Sabi ng Psalm 37 verse 23, and I want you to remember this very verse. Let this linger in our minds and in our hearts. 37 verse 23 says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. This is the result of a person who moves under the leading of God. You will notice, I did not mention any specific movement that you need to do. It depends on His relationship with you and your relationship with Him. It depends on what you feel in your spirit that God is calling you to do. It depends on how the Lord is shaping you in order for Him to use you effectively. Yung lahat ng nangyayari sa ating buhay, hindi lang yung kurso na tinapos mo, hindi lang yung mga bagay na natutunan mo sa buhay, na napag-aralan mo, hindi yung mga skill na na-develop mo, hindi yung mga gifts na taglay mo, hindi lang yon. Maging yung mga bad experiences mo, maging yung mga failures mo, maging yung mga maling decisions mo. Alam mo ba na lahat yan ay nagbibigay sa iyo ng idea, ng clue, na ma-discover mo yung reason why you exist in this earth. Napaka-boring isipin na yung buhay natin ay para lang kumain, magtrabaho, matulog, mag-relax, mamasyal. Hindi ba? Tapos mamamatay ka na. Ganun lang ba talaga yung buhay? Wala tayong pinagkaiba sa yung asong naglalakad doon sa ibabaw ng skyway. Isang araw mamamatay din siya. Hindi ba? There is difference. We're a special creation of God. Merong value ang buhay na ito na kakaiba sa lahat ng nilikha ng Diyos. We were created for a purpose. We were created, we were designed, we were shaped for a purpose. Never allow this life to pass without discovering and without living that kind of life that God has called you. If pastoring is the sole purpose of my life, I will die a pastor. Hanggat walang pinapakita si Lord na mas magiging kagamit-gamit para sa aking buhay, I will remain and die as a pastor. But if the Lord calls me to another area of ministry or thing to do, which I will discover
my purpose closer, I will obey. So, this 2026, let's pray that this year, kung malabo ang layunin ng buhay mo, let this year help you make that purpose clear. But one thing is needed. Whatever situation, whatever movement, whatever things that you plan to do this 2026, let us be guided by this message. Move under the leading of God. Ano man yung direction mo, hindi ka maliligaw pag si Lord ang leader mo. Pag siya yung guide mo, kapag siya ang nangunguna sa'yo. Clear? Clear? Let's go to God. Naging mabuti ang Diyos kay David, naging mabuti ang Diyos kay Solomon. At mabuti siya sa iyo. Mabuti sa iyo ang Panginoon. As we come to Him this morning, and as we reflect on this year that has passed, and as we plan for our next year, remember these three things. Never forget to thank God for all the things that He has done for you. Never forget to thank the Lord. Sino ka para bigyan ng Diyos ng kanyang pagpapahalaga? Pero bawat araw ginigising ka niya tuwing umaga. Iniingatan ka niya sa bawat araw. Pinagagaling ka sa iyong karamdaman. Tinutulungan ka sa iyong mga suliran. Pinagkakalooban ka ng lahat ng iyong pangangailangan. Regardless kung anong tingin mo sa nangyari sa iyo sa taong ito, He has been good. Never forget His faithfulness. And in response, make it your goal to be faithful. Ano man yung present na pananagutan, tungkulin, o ginagampanan mo, be faithful. And never, ever forget to be strong. This is the strong admonition of the Word of God. Be strong. Face
2026 strongly. Kung may mga pagkakataon na naging mahina tayo, it happened for us to learn that next time we can be strong. We learn from our past experience. We learn from our past failures. The Lord has forgiven us. The Lord has been gracious to us. And the Lord is giving us another opportunity to prove that when He is the one leading, we will be able to avoid. We will be able to avoid failure. We will be able to overcome challenges. Be strong. Lord, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito. Nababatid mo yung sitwasyon, ang buhay ng bawat isa, yung kalagayan namin. Thank you, Lord, for this whole 2025. Thank you, Lord, sapagkat ngayon ay narito kami, ilang araw na lang, haharapin namin 2026. We pray na anuman yung mga bagay na inilaan mo sa amin sa taong ito, ay haharapin namin ito na may pagpapasalamat, katapatan at kalakasan. Tulungan mo po kami, alam namin na may mga challenges pa rin, o maaaring baka mas mabibigat, mas mahihirap. Hindi namin alam ang pwedeng mga bagay na harapin namin. Pero, help us not to fear, but to trust and to believe in you, Lord, that you are with us, that you are the one guiding us. Let this give us inspiration to move forward with excitement, with energy, and with expectation that the Lord is the one leading us every step of our way. Sa pamamagitan nito, Panginoon, naniniwala kami na mapagtatagumpayan namin ang lahat ng bagay. Naniniwala kami na makakamit namin yung success na inilaan mo para sa amin, Panginoon. Naniniwala kami na ang mga plano namin hindi man matupad, ay ipapakita mo sa amin ang mas magandang bagay na kung saan yun ang plano mo sa amin. Because you are the one guiding us and leading us, Lord. So we are not expecting that our own plans will come true. But what we are expecting, Lord, is out of our plans, ipapakita mo sa amin na mas magandang plano mo sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, for giving us this confidence to this truth that we have learned today, being thankful, being faithful, and being strong. Hayaan mo na ito ang aming maging mantra sa taong darating, Panginoon. Thankful, faithful, and strong. Thankful, faithful, and strong. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagkatalam namin na pag matatapos na yung 2026, we will prove, we will see, we will observe, we will realize na ang salita mo, Panginoon, ay totoo at tunay. Ang salita mo ay makapangyarihan. Maraming salamat po. We commit to you our lives. We commit to you our next year. We commit to you our families. We commit to you our health. We commit to you our business. We commit to you our job. We commit to you our dreams. We commit to you our plans, O God. And most of all, we commit to you our service, Panginoon. Make us useful for your work, for your ministry, O God. Hallelujah, hallelujah. We give you all the glory. We give you all the honor. Hallelujah. In the name of Jesus. Say amen. Amen. And amen. Merry Christmas and Happy New Year, blessed family. Praise the Lord, umabot tayo sa end of the year. Hallelujah. Okay, so dadago na po tayo sa ating tithes and offering. And imagine po natin tayo ay mayroong mga hawak na buto. Sige po. Sa inyong mga kamay,
imagine nyo, meron kayong mga hawak na buto. Mahalaga yung buto na yan. At importante. Po, pwede mong ilagay yan sa bulsa mo, pwede mong itago kung saan, meron kayong vault sa bahay or whatever, no? So, pwede mong tago kahit saan. Anong gawin mo? Kasi sa'yo yan eh. Wala nga lang mangyayari kung patuloy mo lang na itatago or ibubulsa, no po? Pero, kung yung buto na yan, na hawak mo, aalisin mo sa kamay mo, itatanim mo, maaring wala na yan sa kamay mo. Wala na yan sa kamay mo ngayon, hindi mo na kontrolado. Kasi wala na nga, para kang nawalan, technically. Pero ang totoo, yun yung umpisa ng pagdami. Kasi kapag ang buto ay itinanim, tutubo, mamumunga, dadami. So, ganon din po sa ating pagbibigay. Kapag po binitawan natin yan at hinayaan natin pong lumago, tinanim natin, lumago, tumubo, saka rin po dadami. Kapag hindi natin binitawan, nananatili lang itong kaunti. Kung ano lang po kasi yung itinatanim natin, yun lang din po yung pinatutubo at pinalalago ng Panginoon. Kapag tayo ay nagbibigay, tayo po ay nagtatanim at nagtitiwala na ang tapat nating Diyos ang magdadala ng masaganang anihin, hindi lang para sa atin, kundi para din po sa iba. Sabi po ng salita ng Diyos sa ikalawang mga taga-Korinto 9 verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So sa darating pong taon, nawa po, hindi lang tayo mag-keep, no? It's okay to keep, but also to invest sa gawain ng Panginoon, sa Lord, no po, para lumago at dumami pa po ang ating anihin. So sige po. Tayo po ay manalangin, hawakan po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah! Salamat po, O Diyos. Kinikilala po namin, Panginoon, na Ikaw ang aming dakilang provider, Lord God. Nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nagbibigay ng binhi sa amin. Nagpapalago at nagpapabunga ng sagana sa aming mga buto at mga tanim, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat sa buong taon ng 2025 na itinawid mo kami, Panginoon, ng masagana. You gave us provision, Lord God. Thank you, Lord, for the open doors, for the opportunities, Lord God, for even on the closed doors, Lord God. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kami po ay nakakapagbigay at able to give, Lord God. Salamat sa opportunity, Lord God, to plant and also be a blessing to other, Lord God. And, Lord, we pray that you continue to speak to our hearts, Lord God. Pakatuloy ka po mangusap sa amin, Panginoon. And give us understanding, Lord God, on how we can handle our finances, Lord God. And, Lord, we pray that you correct our mistakes. Kung meron man kaming mga nagawang mali, Panginoon, correct us, Lord God, and change our hearts according to your will, Lord. And make our hearts a cheerful and a giving heart, Lord God. Help us to keep moving thankfully and faithfully and strong, Lord God, for the next year. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong magbigay. Saan po tayo sa gilid? Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.